Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1919-26. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang mga likas na espiritual na ugat ay nakatago sa kaluluwa. Kadalasan, kahit ang mga powerhouse ng Saint Celestial Stage na nakamit ang ninth form ay hindi magagawang hawakan ang innate spiritual roots ng isang tao nang hindi naaapektuhan ang kaluluwa ng taong iyon. Kapag nahawakan na ang innate spiritual root, maaaring masira ang kaluluwa ng tao. May isang pamamaraan na magpapahintulot sa isa na hawakan o pakialaman ang mga innate spiritual roots, ngunit ang pamamaraang iyon ay umiral lamang sa mga alamat. Sa pinakakaunti, wala pang narinig si Arges na may nakakabisado sa ganoong uri ng pamamaraan. Guru, ang bilis na nararamdaman ko at naabsorb ang heaven and earth spirit energy ngayon ay hindi na maikukumpara sa isang taong may pulang innate spiritual root. Parang nawala ang innate spiritual root ko. Maaari mo bang tingnan kung may problema sa innate spiritual root ko? Paliwanag ni Gory na may mapait na ekspresyon sa kanyang mukha nang makita niya ang hindi paniniwala sa mukha ni Arges. Nag-aapoy siya sa pagkabalisa nang matapos siyang magsalita. Ano? Laking gulat ni Arges nang marinig niya ang mga salita ni Chuno. Masasabi niyang hindi nagsisinungaling si Chuno. Bukod doon, naniniwala siyang hindi naglakas loob si Chuno na magsinungaling sa kanya. Huwag mong hadlangan ang aking divine consciousness. Natigilan si Arges habang pinalawak niya ang kanyang divine consciousness at ginagabayan ito sa katawan ni Chuno bago pumasok sa kanyang kaluluwa. Bilang isang powerhouse ng Saint Celestial Stage, maaaring mahanap ni Arges ang innate spiritual roots gamit ang kanyang divine consciousness. Gayunpaman, nang ang kanyang divine consciousness ay pumasok sa kaluluwa ni Chuno, hindi niya mahanap ang kanyang innate spiritual root kahit na pagkatapos niyang hanapin ito ng mataas at mababa. Sa huli, nakagawa siya ng isang nakakagulat na conclusion. Ang innate spiritual root ni Chuno ay nawala. Paano nangyari ito? Lumaki si Arges sa hindi makapaniwala at may gulat na ekspresyon sa kanyang mukha habang binawi niya ang kanyang divine consciousness. Gulong-gulo na rin ang puso niya. Siya ay tiyak na si Chuno ay may katutubong espiritual na ugat. Hindi pa nagtagal, nandoon siya noong lumahok si Chuno sa likas na pagtatasa ng talento at na-assess ng spiritual pearl. Nakita niya ng sarili niyang mga mata nang ipahiwatig ng spiritual pearl na si Chuno ay nagtataglay ng berdeng innate spiritual root. Gayunpaman, sa kasalukuyan, hindi mahanap ng kanyang divine consciousness ang innate spiritual root ni Chuno sa kanyang kaluluwa. Dalawa lang ang posibilidad na mangyari ang ganoon. Una, ang innate spiritual root ni Chuno ay wala sa kanyang kaluluwa kundi sa ibang lugar. Pangalawa, ang innate spiritual root ni Chuno ay nawala. Sa mga opinyon ni Arges, ang dalawang posibilidad na ito ay walang katotohanan. Una sa lahat, wala pa siyang narinig na sino man na ang innate spiritual root ay matatagpuan kahit saan pa maliban sa kaluluwa. Pangalawa, hindi pa rin niya narinig na ang innate spiritual root ng sino man ay nawawala ng walang anumang tula o dahilan. Bukod dito, ang kaluluwa ng tao ay hindi nasira. Ang ekspresyon ni Chuno ay natakot nang makita niya kung gaano nagulat si Arges bago siya natulala. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na abalahin si Chuno. Pagkaraan ng mahabang panahon, nakita niya si Arges na hindi pa rin bumabalik sa kanyang katinoan. Mahina siyang tumawag, Maste. Gayunpaman, hindi niya natapos ang kanyang pangungusap. Pinutol siya ni Arges. Subukan mo ulit. Nang magsalita si Arges, biglang lumitaw ang isang spiritual pearl sa kanyang kamay. Ito ay ang espiritual na perlas na ginamit upang subukan ang katutubong espiritual na ugat ng isang tao. Nang makita ni Chuno ang spiritual pearl, hindi alam ni Chuno kung bakit ngunit nakaramdam siya ng bahagyang pagkabalisa. Isang nagbabantang rosas din sa kanyang puso. Pagkaraan ng ilang sandali, nagngalit siya ng mga ngipin at inabot niya ang kanyang kamay sa spiritual pearl. Pagkatapos, napabuntong hininga siya habang matamang nakatitig sa spiritual pearl habang hinihintay niya ang resulta. Lumipas ang haba ng isang hininga. Lumipas ang haba ng 2 paghinga. Lumipas ang haba ng 3 paghinga. Pagkaraan ng 10 paghinga, napabuntong hininga si Chuno. How? Nagulat si Chuno nang napagtanto niyang ang spiritual pearl ay hindi nag-react kahit na matapos ang 10 paghinga. Guru, ito ay... Naisip ni Chuno na maaaring masira ang spiritual pearl.
Gayunpaman, nang makita niya si Argus na inilagay ang kanyang kamay sa spiritual pearl, at pagkatapos ng 10 paghinga, isang liwanag ang nagsimulang lumabas mula sa spiritual pearl, ang takot ay agad na bumungad sa kanya. Tila napagtanto ni Chuno ang nangyayari habang siya ay umungal sa loob, hindi. Imposible. 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 Kung hindi ako nagkakamali, wala na ang innate spiritual root mo. Sabi ni Argus habang umuungal si Chuno sa kanyang puso. Hinatulan niya kaagad ng kamatayan ang innate spiritual root ni Chuno sa kanyang mga salita. Boom! Ang mga salita ni Argus ay pumatay sa huling piraso ng pag-asa sa puso ni Chuno. Nagdulot ito ng panghihina at pagbagsak ng kanyang katawan sa lupa. Bakit ganito? Bakit nangyayari sa akin ito? Wala na ang innate spiritual root ko. Tapos na. Tapos na. Sumigaw si Chuno sa mahinang boses habang nakahiga siya sa lupa. Siya ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay puno ng ayaw. Ano ang nangyari sa iyong innate spiritual root? Paano ito mawawala? Nagsimula lamang kumalma si Chuno nang marinig niya ang mga salita ni Argus. Nang kumalma siya, muling lumitaw sa kanyang isipan ang mukha ni Alvin. Sinabi niya sa nakapikit na ngipin, si Alvin. Siya iyon. Siya ang Samire sa aking innate spiritual root. Sigaw niya nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Sa orihinal, inakala ni Argus na si Gory ay nakatagpo ng isang sakuna na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang innate spiritual root. Gayunpaman, napagtanto niyang mali siya nang marinig niya ang mga salita ni Chuno. Baka sa mukha niya ang takot habang hindi makapaniwalang nagtanong, Alvin. Siya iyon. Siya ang Samire sa aking innate spiritual root. Umungol si Chuno. Sumunod siya at niyakap ang mga binti ni Argus na para bang si Argus ang huling pag-asa niya. Guro, kailangan mong ipaghiganti ako. Kailangan mong maghiganti para sa akin. Gusto kong patayin si Alvin. Gusto ko siyang patayin. Gusto kong hiwain siya sa libu-libong piraso at durugin ang kanyang mga buto sa alikabok. Gusto kong hulihin ang dalawa niyang kasama para maipakain ko ang kanilang karne sa mga aso. Nagpatuloy si Chuno sa pag-ungol. Para bang inilalabas niya ang sakit na naramdaman dahil sa pagkawala ng kanyang innate spiritual root. Ang pagkawala ng innate spiritual root ng isang tao ay nangangahulugan na hindi na siya makakalakad sa landas ng cultivation. Ang kanyang likas na talento ay kasalukuyang mas masahol kaysa sa isang taong may pulang innate spiritual root. Siya ay nakatadhana na manatili sa maagang huwarang saint stage, hindi na makausad. Paano niya ito matatanggap? Anong nangyari? Sabihin mo sa akin. Tanong ni Argus sa mahinang boses. Hindi siya nagsalita ng malakas, ngunit nagawang madaig ng mahika sa kanyang boses ang pag-ungol at pagsigaw ni Chuno. Naging sanhi ito ng pagkatahimik ni Chuno. Guro, Alvin. Nagsimulang ikwento ni Chuno ang nangyari kay Argus, kasama ang mga bagay na natutunan niya mula sa mga bagong disipulo. Sinabi pa niya sa kanya ang tungkol sa paghimatay niya. Lumabas siya upang harangan ang mga pasyalan ng ibang tao. Halatang wala siyang pakinabang. Dapat ay may magagawa ito para mawala aking innate spiritual root. Sinabi ni Chuno sa pamamagitan ng pag-igting ng mga ngipin pagkatapos niyang ikwento ang nangyari. Ang sinabi mo ay hindi ganap na walang kahulugan. Parang ang pagkawala ng iyong innate spiritual root ay may kinalaman kay Alvin. Malamig na kumikinang ang mga mata ni Argus habang naglalabas siya ng layuning pumatay. Guro, kailangan mong maghiganti para sa akin. Malungkot na nagmamakaawa si Chuno habang nakatingin kay Chuno na may pinanibik sa kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala. Kung makumpirma natin na winasak ni Alvin ang iyong innate spiritual root, tiyak na mamamatay siya. Malamig na sagot ni Argus. Hindi ba obvious? Nang marinig ni Chuno na sinabi ni Argus na kailangan nila ng kumpirmasyon tungkol sa bagay na ito, hindi niya maiwasang sumimangot. Nang matapos siyang magsalita, pakiramdam niya ay gumon siya. Sa nangyari, dinala siya ni Argus na lumipad sa kanlurang bahagi ng Black Turtle Sanctum kung saan nanatili ang mga disipulo. Bagamat may distansya pa bago dumating si Argus sa tirahan ng disipulo ng Black Turtle Sanctum, galit siyang sumigaw, Alvin. Ang kanyang galit na boses ay napuno ng isang lumiligid na enerhiya na mabilis na nawala. Sa isang iglap lang ay kumalat na ito sa bawat sulok ng tirahan ng mga alagad ng Black Turtle Sanctum.
Ang lahat ng mga disipulo, kabilang ang mga nasa closed-door cultivation, ay narinig ang boses ni Arges. Isa-isang lumabas sa mga bahay ng Cortes ang mga alagad ng Black Turtle Sanctum. Sa malayo, para silang mga itim na ulap. Mayroong hindi bababa sa ilang libo sa kanila. Samantala, nagsimula na ring lumabas ang maraming mga alagad ng Black Turtle Sanctum mula sa bahay ni 30s. Mayroong ilang daan-daan sa kanila. Bukod pa riyan, lumabas din ang ilang dosenang tao mula sa bahay ni Secundes. Walang anumang paggalaw sa mga bahay ng Primus na matatagpuan sa tuktok. Anong nangyari? Sino ang nasaktan ni Alvin sa pagkakataong ito? Medyo pamilyar ang boses na ito, no? Nagsalita si Arges sa malayo kaya hindi pa siya nagpapakita. Dahil dito, nataranta ang mga alagad ng Black Turtle Sanctum. Parang may naalala ang isang alagad ng Black Turtle Sanctum na lumabas sa isang bahay ni 30s. Nagningning ang kanyang mga mata nang bumulalas siya, kilala ko ang boses na iyon. Boses iyon ni Elder Arges. Kahit hindi malakas ang boses niya, marami pa rin ang nakarinig sa mga salita niya. Ang isa ay kumalat sa 10, 10 ay kumalat sa 100, at 100 ay kumalat sa 1,000. Pagkaraan ng ilang sandali, nalaman ng lahat ng mga alagad ng Black Turtle Sanctum na lumabas upang tingnan kung sino ang boses. Ito ay walang iba kundi si Arges, ang unang Silver Flame Elder sa Black Turtle Sanctum. Ang posisyon ni Arges ay mas mababa lamang sa Sanctum Leader sa Black Turtle Sanctum. Ano ang ginawa ni Alvin sa pagkakataong ito? Si Elder Arges ay personal na pumunta rito. Maraming nakatatandang disipulo ng Black Turtle Sanctum ang nagkatinginan sa isa't isa dahil sa gulat. Hindi nila inaasahan na ang bagong alagad na ito ay magiging matapang. Kakapasok lang niya sa Black Turtle Sanctum hindi pa lang, ngunit paulit-ulit niyang sinaktan ang kanilang first Silver Flame Elder Arges. Ang katotohanan na si Elder Arges ang personal na nagpunta rito ay nangangahulugan na ito ay hindi isang maliit na issue. Mukhang si Alvin ay tiyak mapapahamak. Maraming mga alagad ng Black Turtle Sanctum ang sumang-ayon sa mga salitang ito. Pagkaraan ng ilang sandali, sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, nagpakita si Arges kasama si Chuno. Binitawan ni Arges si Chuno, at sinundan siya ni Chuno mula sa likuran. Habang nakatayo si Chuno sa likod ni Arges, ang kanyang mga mata ay matamang nakatitig sa isa sa libu-libong bahay ng 30s. Ang kanyang titig ay napuno ng nagbabagang puot. Ang bahay ni 30s ay natural na pag-aari ni Alvin, ang taong hindi niya hinintay na patayin. Samantala, si Alvin na nasa ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda ay naalerto din sa pagdating ni Arges. Lian. 1920. Anong ginagawa niya dito? Napasimangot si Alvin nang marinig niya si Arges at tumigil sa pag-unawa sa Divine Ability, ang Black Turtle's Barrier. Sa kasalukuyan, gumugol na siya ng 6 na buwan sa pag-unawa sa Black Turtle's Barrier sa ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda. Gayunpaman, nagawa lang niyang kumakamot sa ibabaw nito sa kabila ng pagsisikap na intindihin ito sa loob ng 6 na buwan. Marahil, ang kanyang pag-unlad ay masisiyahan ang marami sa mga alagad ng Black Turtle Sanctum, ngunit hindi ito sapat para sa kanya. Dati, kapag naintindihan niya ang dalawang high-grade na divine abilities, ang Elementary Devouring Tactic at Otherworldly Celestial, hindi nagtagal para maunawaan at mamaster niya ang mga ito. Gayunpaman, gumugol siya ng 6 na buwan sa pag-unawa sa Black Turtle's Barrier, ngunit hindi siya gaanong umunlad. Natural lang na hindi siya nasisiyahan at hindi masaya. Walang nakakaalam kung gaano kalaki ang pag-unlad ni Alvin sa Black Turtle's Barrier. Kung hindi, ang mga disipulo na masigasig na nauunawaan ang Black Turtle's Barrier ngunit hindi gumagawa ng anumang pag-unlad ay magiging sobrang inggit na ang kanilang mga mata ay maaaring maging pula. Kung nababasa nila ang iniisip ni Alvin, malamang gusto nilang sipain siya ng ilang beses para ilabas ang kanilang galit. Mukhang may kinalaman ito kay Chuno. Biglang naalala ni Alvin ang bagay tungkol kay Chuno, at nagawa niyang hulaan ang dahilan kung bakit hinanap siya ni Arges ng may galit. Ito ang tanging makatwirang dahilan. Bagamat alam ni Alvin kung bakit hinanap siya ni Arges, hindi siya mukhang nag-aalala. Kalmado siya. Swish. Sa isang pag-iisip lamang, iniwan niya ang 7 Treasures Exquisite Pagoda. Pagkatapos niyang ilagay ang 7 Treasures Exquisite Pagoda, binuksan niya ang pinto at lumabas ng bahay ni 30s.
Sa sandaling lumabas siya ng bahay ni Tertius, natuklasan niyang libu-libong mga mata ang nakatingin sa kanya. Halata namang siya ang pinagtutuunan ng pansin ng lahat. Sa lahat ng mata na nakatingin sa kanya, may kakaibang pakiramdam ang dalawang pares ng mata. Ang mga mata ay malamig at puno ng layuning pumatay. Bago pa man siya lumingon para tingnan ang mga ito ay alam na niya kung kanino nagmamayari ang mga mata na iyon. Dapat ay si Argus at ang kanyang disipulo, si Chuno. Madali para sa kanya na hulaan kung kanino ang mga mata na iyon dahil bukod kay Argus at sa kanyang disipulo, wala siyang awayan sa ibang tao sa Black Turtle Sanctum. Ang mga disipulo ng Black Turtle Sanctum ay tumingin kay Alvin ng may simpatiya. Elder Argus, mayroon bang dahilan kung bakit mo ako hinanap? Si Alvin ay bumangon sa hangin at tumayo malapit kay Argus. Tumingin siya kay Argus ng mahinahon na parang hindi niya alam kung ano ang mali. Nagulat ang mga disipulo ng Black Turtle Sanctum nang makita nila kung gaano kalmado si Alvin. Nanlamig ang mga mata ni Argus habang sumisigaw, "Alvin, how dare you?" Dumadagindong ang kanyang boses, nakakatakot sa mga alagad ng Black Turtle Sanctum na nanunood. Ang ilang mga alagad ng Black Turtle Sanctum na may mababang kultibasyon ay nagulat kaya agad silang namutla. Samantala, si Alvin, ang partidong kasangkot, ay nanatiling kalmado mula sa simula hanggang sa huli. Nanatiling hindi nagbabago ang kanyang ekspresyon kahit na sumigaw si Argus, hindi man lang siya kumibo. Mukhang nagalit si Alvin kay Elder Argus. 6 na taon na akong nasa Black Turtle Sanctum, ito ang unang pagkakataon na nakita kong galit na galit si Elder Argus. Hindi ko talaga maisip kung ano ang ginawa ni Alvin para galitin siya hanggang sa puntong ito. Aalamin natin kung magpapatuloy tayo sa panunood. Maraming mga alagad ng Black Turtle Sanctum ang nagbulungan habang pinagmamasdan ang eksenang nangyayari sa harapan ng kanilang mga mata. Alam nila na ito ay magiging isang magandang palabas. Elder Argus, ano ang ibig mong sabihin? Paumanhin, ngunit hindi ko maintindihan, tanong ni Alvin na nakakunot ang noo. May confused expression sa mukha niya. Bago pa makasagot si Argus, si Chuno na nakatayo sa likuran niya ay sumigaw, "Alvin, huminto ka sa pag-arte. Sinira mo ang aking innate spiritual root, pero tanga ka ngayon. Sinisira ko ang iyong innate spiritual root." Isang natatarantang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Chuno. Pagkatapos, tumingin siya kay Chuno bago ngumiti ng malamig. "Chuno, kung gagawa ka ng mga paratang, dapat ay gumawa ka man lang ng mas magandang kwento, di ba? Paano ko masisira ang innate spiritual root mo? Sa tingin mo ba iyon ang kaya kong gawin? Sa tingin mo ba lahat tayo ay tanga o sa tingin mo ay tulala si Elder Argus?" Tumingin si Alvin kay Chuno na para bang nakatingin siya sa isang tanga. Ikaw. Lalong nagalit si Chuno nang makita niya si Alvin na tumatangging aminin ang kanyang ginawa. Ang higit na ikinagalit niya ay bukod sa pagtingin sa kanya ni Alvin na para bang siya ay tulala, maging ang libu-libong mga disipulo ng Black Turtle Sanctum ay nakatingin sa kanya na para bang siya ay isang tulala din. Sinabi ni Chuno na winasak ni Alvin ang kanyang innate spiritual root. Anong biro? Sino ang hindi nakakaalam na ang innate spiritual roots ay nakatago sa kaluluwa? Kung ang isang tao ay nahawakan ng innate spiritual root ay hindi maiiwasang mahawakan din ng isa ang kaluluwa. Kahit na ang isang Saint Celestial Stage Powerhouse ay hindi maaaring sirain ang innate spiritual root ng ibang tao nang hindi sinisira ang kaluluwa ng taong iyon. Dapat siyang gumawa ng mas magandang kwento. Sa tingin ba ni Chuno lahat tayo ay tanga tulad niya? Kahit na gusto niyang akusahan si Alvin ng isang bagay, dapat ay nakaisip siya ng mas kapanipaniwala. Talagang matapang siya. Kung iisipin, si Elder Argus ang personal na dumating para dito. Huwag mong sabihin sa akin na naniniwala siya sa kwento ni Chuno. Nag-usap ang mga alagad ng Black Turtle Sanctum sa kanilang mga sarili. Batay sa kanilang talakayan, makikita na wala ni isa sa kanila ang naniwala sa mga salita ni Chuno dahil ito ay sumalungat sa lahat ng kanilang nalalaman. Bukod doon, marami rin sa kanila ang tumingin kay Argus na may kakaibang tingin. Si Argus ay isang Silver Flame Elder sa Black Turtle Sanctum. Dahil dito, ang mga alagad ng Black Turtle Sanctum ay hindi nang ahas na magsabi ng marami tungkol sa kanya. Ito ay tungkol kay Alvin mag-isa kung tutuusin, walang pakinabang para sa kanila kung magsalita sila para sa kanya.
Bagamat hindi sila nang ahas na magsalita sa harap ni Elder Argus, ang ilang mga disipulo ng Black Turtle Sanctum ay nagsimulang mag-usap sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng voice transmission. Kung talagang naniniwala si Elder Argus kay Chuno, tiyak na tulala siya tulad ni Chuno. Sa palagay ko ay hindi naniniwala si Elder Argus kay Chuno. Kung hindi siya maniniwala sa kanya, bakit siya hahanapin si Alvin sa galit na para bang gusto niyang maghayganti sa kanya? Marahil, gusto lang niya ng magandang dahilan para maalis si Alvin. Bagamat alam nating imposible para kay Alvin na sirain ang innate spiritual root ni Chuno, magagamit ni Elder Argus ang dahilan na ito at i-frame siya. Kung siya ay napatunayang nagkasala, maituturing siyang lumalabag sa mga alituntunin ng fire worship sect dahil ito ay malisyosong pananakit sa sekta. Tama. Bakit hindi ko naisip ito? Kung masisisi niya si Alvin, mapapatay niya si Alvin. Walang awa talaga si Elder Argus. Maraming mga talakayan na dinala sa pamamagitan ng voice transmission ay magkatulad sa pag-iisip. Marami sa mga disipulo ang tumingin kay Argus sa takot ng matuklasan nila kung gaano kalupit ang First Silver Flame Elder ng Black Turtle Sanctum. Ang Silver Flame Elder na ito ay hindi titigil sa wala upang makamit ang kanyang nais. Pagkatapos, inilipat nila ang kanilang mga mata kay Alvin. Puno ng simpatiya ang kanilang mga mata. Maraming tao ang bumaantong hininga sa loob. Hindi nila akalain na makakaligtas si Alvin ngayon. Alvin! Sinabi ni Argus sa ilalim ng maingat na mga mata ng iba. Malamig ang kanyang boses habang sinasabi niya, alam kong hindi mo aaminin na sirain mo ang innate spiritual root ng aking disipulo. Gayunpaman, totoo na nawala si Chuno sa kanyang innate spiritual root. Ito ay kinumpirma rin ng Lord Sanctum Leader. Malamig na kumikinang ang kanyang mga mata nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Ang kanyang mga salita ay nagulat sa mga alagad ng Black Turtle Sanctum. Hindi nila akalain na ilalabas ni Argus ang Sanctum Leader ng Black Turtle Sanctum. Ang Sanctum Leader ay ang pinakamalakas na tao sa Black Turtle Sanctum. Kung si Argus ay nagsinungaling, ito ay katumbas ng pagsira niya sa Sanctum Leader. Kung iyon ang kaso, hindi pa kakawalan ng Sanctum Leader si Argus. Dahil dito, napagtanto nilang si Argus ay nagsasabi ng totoo. Talagang nawala si Chuno sa kanyang innate spiritual root. Paano ito posible? Wala akong narinig na sino mang nakaligtas pagkatapos masira ang kanilang innate spiritual roots. Gayunpaman, dahil naglakas loob si Elder Argus na banggitin ang Lord Sanctum Leader, dapat totoo ito. Ano ang nangyayari? Huwag mong sabihin sa akin na talagang sinira ni Alvin ang innate spiritual root ni Chuno. Ang mga disipulo ng Black Turtle Sanctum ay muling nagbulungan sa kanilang mga sarili habang inilipat nila ang kanilang mga mata kay Alvin habang ang takot ay namumuo sa kanilang mga puso. Dapat aminin na bilang unang Silver Flame Elder ng Black Turtle Sanctum, si Argus ay nagkaroon ng maraming panlilinlang. Sa ilang pangungusap lang, nagawa niyang baguhin ang opinyon ng publiko. Kahit na ayaw ni Alvin, kailangan niyang aminin na pinakikitunguhan ni Argus ang bagay sa napakatalino na paraan. Elder Argus, dahil binanggit mo ang Lord Sanctum Leader, wala akong choice kundi ang maniwala na nawala ni Chuno ang kanyang innate spiritual root sa kabila ng hindi ko pagpayag. Tumingin si Alvin kay Argus habang ang mga disipulo ay nakatingin sa kanya at same time na sinabi, naniniwala akong hindi gagamitin ni Elder Argus ang pangalan ng Lord Sanctum Leader nang walang ingat. Si Lord Sanctum Leader ang master ng Black Turtle Sanctum. Natural, hindi ko basta-basta gagamitin ang pangalan niya. At saka, wala akong lakas ng loob na gawin ang mga ganyan. Napangiti si Argus. Kung hindi niya kailangan ng magandang dahilan para patayin si Alvin, hindi niya sasayangin ang napakaraming salita kay Alvin. Kahit na, anong patunay ang mayroon ka na sinira ko ang innate spiritual root ni Chuno, Elder Argus? Ang ekspresyon ni Alvin ay kalmado pa rin gaya ng dati. Batay sa aking kaalaman, ang mga powerhouse ng Saint Celestial Stage o mas mataas ay maaaring suriin at maramdaman ang innate spiritual root ng isang tao. Sa aking kasalukuyang cultivation base, imposible para sa akin na suriin o tuklasin ang innate spiritual root ng isang tao, lalo na ang pagsira sa isang innate spiritual root. 1921
Isantibi ang aking cultivation base na hindi nagpapahintulot sa akin na gamitin ang aking divine consciousness para suriin at hanapin ang innate spiritual root, kahit na mahanap at masuri ko ang innate spiritual root ng isang tao. Sa tingin mo ba ay kaya kung sirain ang innate spiritual root ni Chuno at iwanan siyang hindi masasaktan? Sa pagkakaalam ko ay makakapaggarantiya siya ng pagiging saint sa celestial powerhouse. Kayang iwanang hindi nasaktan ang kaluluwa ng isang tao kung sisirain niya ang innate spiritual root ng taong iyon. May kumpiyansa na sinabi ni Alvin, hindi nag-iiwan ng puwang para sa pagdududa dahil makatwiran ang kanyang mga salita. Pagkatapos niyang magsalita, bago makapagsalita si Arges, nagpatuloy siya sa pagsasabi ng may matuwid na galit, Elder Arges, alam kong nagagalit ka sa akin at gusto mong maghayganti sa akin sa pagpatay sa anak ng matalik mong kaibigan, 5th Elder Elton ng Northern Plethora Sect. Kung gusto mong maghayganti sa akin, pwede mo na lang akong patayin. Kailangan mo ba akong patayin? Swoosh! Agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Arges. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Alvin ang ganoong bagay sa harap ng napakaraming tao. Nang maramdaman ang libu-libong mga mata na kakaibang nakatingin sa kanya, natuklasan niyang binaliktad ni Alvin ang sitwasyon at ngayon ay inilagay siya sa isang hindi magandang posisyon. Ikaw. Sabi ni Arges na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Gayunpaman, bago niya matapos ang kanyang pangungusap, pinutol siya ni Alvin. Bagaman hindi ko alam kung ang iyong direktang disipulo, si Chuno, ay nawalan talaga ng kanyang innate spiritual root o hindi, dapat ay pinatay mo muna siya bago ka pumunta dito at akusahan ako ng pagsira sa kanyang innate spiritual root. Marahil, ang mga tao ay maaaring mas maniwala sa iyong mga akusasyon, Elder Arges. Ang mga salita ni Alvin ay tila pinapayuhan niya si Arges, ngunit sa totoo lang, kinukutya niya si Arges. Lalong naging seryoso ang ekspresyon ni Arges nang marinig niya ito. Ang kanyang mga mata na nakatitig kay Alvin ay parang magpapaputok na. Kung nakakamatay lang ang tingin, si Alvin ay ilang beses nang namatay. Ang libu-libong mga disipulo ng Black Turtle Sanctum na naruroon sa eksena ay tumango nang marinig nila ang mga salita ni Alvin. Tama iyon. Kung pinatay ni Arges si Chuno bago hinanap si Alvin at humingi ng paghihiganti sa kanya sa pamamagitan ng pagbibintang sa kanya nito, marahil, maniniwala sila kay Arges. Inakusahan ni Arges si Alvin ng pagsira sa innate spiritual root ni Chuno, ngunit buhay pa si Chuno. Ito ay walang alinlangan na isang kaila-hilakbot na plano upang harapin si Alvin. Mas mabuting plano sana kung pinatay niya si Chuno bago niya inakusahan si Alvin. Gayunpaman, hindi inisip ni Arges na gamitin ang mas magandang plano at pinili ang kaila-hilakbot na plano sa halip. Hindi ba ito isang insulto sa kanilang katalinuhan? Bagaman sila ay mga tagamasid lamang, hindi sila pipi. Nagawa pa rin nilang makilala ang kasinungalingan at katotohanan. Alvin, anong kalokohan ang ibinubulalas mo? Sigaw ni Chuno habang ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso nang makita niyang si Alvin ay tumahak sa matuwid na ruta at binaling ang opinyon ng publiko laban sa kanyang amo. Nagalit siya at napahiya. Ikaw ang sumisira sa innate spiritual root ko. Kung hindi ikaw, bakit mo ginamit ang teritoryo mo para harangan ang ibang tao na makita ang ginagawa mo noong mga oras na iyon? Hindi ba nagpapakita iyon na guilty ka? Ang mga disipulo ng Black Turtle Sanctum ay natarante nang marinig nila ang mga salita ni Chuno. Ang ilan sa kanila ay nakasaksi sa labanan nina Alvin at Chuno noong araw na iyon. Talagang hinarang ni Alvin ang kanilang paningin gamit ang kanyang teritoryo, dahilan upang hindi nila makita kung ano ang nangyayari. Lahat sila ay hindi alam kung ano ang ginagawa ni Alvin sa loob ng kanyang teritoryo. Si Alvin ba talaga ang nagwasak sa innate spiritual root ni Chuno? Marami sa mga alagad ng Black Turtle Sanctum na naruroon sa oras na iyon ang muling nakaramdam ng pag-alinlangan ng kanilang mga puso. Bago pa makasagot si Alvin, nagpatuloy si Chun sa pagsasabi, bukod dito, naglakas loob akong manampa sa panunumpa ng parusa sa kidlat na ang aking innate spiritual root ay nawasak. Habang nagsasalita si Chuno, tinusok niya ang kanyang daliri habang ang isang patak ng dugo ay lumutang sa langit. Pagkatapos noon, malakas niyang sinabi, kung hindi masisira ang aking innate spiritual root, handa akong patayin ng 99 heavenly tribulation. Boom!
Boom! Boom! Boom! Boom! Siyam na palakpak ng kulog ang umalangaw sa himpapawid na kumukumpleto sa panunumpa ng parusang kidlat. Gayunpaman, hindi tinamaan ng kidlat si Chuno. Ito ay patunay na hindi siya nagsisinungaling nang sabihin niyang ang kanyang innate spiritual root ay nawasak. Hindi na siya pinagdudahan ng mga alagad ng Black Turtle Sanctum na naruroon sa eksena nang makita nila ito. Nawasak talaga. Marami sa mga disipulo ng Black Turtle Sanctum ang nakatitiyak na ang innate spiritual root ni Chuno ay nawasak. Siya at ang kanyang Panginoon, si Argus, ay hindi nagsisinungaling pagkatapos ng lahat. Nanumpa na ako sa parusang kidlat na ang aking innate spiritual root ay nawasak na. Pagkatapos manampa sa pamamagitan ng Thunder Penalty Oath, inilipat ni Chuno ang kanyang matalim na tingin kay Alvin bago siya malamig na sinabi, "Alvin, nang ahas ka bang manampa sa kidlat na parusa na panunumpa na hindi mo winasak ang aking innate na espiritu?" Nang matapos siyang magsalita, humakbang siya at tumayo sa tabi ni Argus habang malamig siyang nakatitig kay Alvin. "Ang lakas ng loob mo." Agad na inilipat ng lahat ang kanilang atensyon kay Alvin. Sa tingin mo ba ay naglakas loob si Alvin na manampa sa panunumpa ng parusang kidlat? Sa tingin ko gagawin niya. Kung tutuusin, hindi niya kayang sirain ang innate spiritual root ni Chuno gamit ang kanyang cultivation base. Paano kung hindi siya maglakas loob na gawin ito? Well, hindi ba ibig sabihin na siya ang may kasalanan? Bagamat nahirapan ang mga disipulo ng Black Turtle Sanctum na paniwalaan na nagawang sirain ni Alvin ang innate spiritual root ni Chuno, hindi nila maiwasang magduda nang makita nila kung gaano katiyak si Chuno. Sa normal na kalagayan, kung si Chuno ay matapang na tumayo sa tabi ni Argus sa harap ng napakaraming tao, si Argus ay magagalit at pag-alitan si Chuno dahil hindi niya alam ang kanyang lugar. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi lamang hindi nagalit si Argus, ngunit lihim pa niyang pinuri ang direktang disipulo na hindi niya gusto sa pagiging matalino. Ang mga aksyon ng kanyang alagad ay nagpabagabag sa publiko. Nakatulong ito sa kanila na makatakas mula sa hindi magandang posisyon na kanilang kinalalagyan. Ito ay lubos na nasiyahan sa kanya. Pakiramdam niya ay nawawala ang kirot sa puso niya. Sa sandaling ito, naramdaman pa niyang ang disipulo niyang ito ay higit na nakalulugod sa kanyang mga mata. Isumpa mo sa kidlat na parusang sumpa na hindi ko napilayan ang iyong innate spiritual root. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, ngumiti si Alvin habang sinabi niya, "Chuno, sa tingin mo ba ay hindi na kailangan para sa akin na manampa sa panunumpa ng parusang kidlat? Bakit? Natatakot ka ba?" Napangiti si Chuno. Kung hindi ka maglakas loob na gawin ito, hindi ba't nangangahulugan iyon na ikaw ay nagkasala? Hindi mo direktang inaamin na sinira mo ang aking innate spiritual root. Sa pamamagitan ng pagsira sa aking innate spiritual root, talagang pinuputol mo ang aking landas sa paglilinang. Ano ang kaibahan sa pagpapasama sa akin? Ayon sa batas ng Fire Worship Sect, tiyak na makakasama mo ang mga parusa sa mga taong iyon. Mga alagad ng sekta, tama ba? Nang nagsasalita si Chuno, isang nakakatakot na aura ang bumangon mula sa katawan ni Argus. Tahimik na ikinulong ng aura si Alvin sa lugar. Handa siyang parusahan si Alvin. Sa tingin ko ikaw ang walang lakas ng loob. Dahil sa mga salita ni Alvin, nawala ang nakakatakot na aura sa katawan ni Argus. Matawaman na tinitigan ni Argus si Alvin. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Alvin. Hindi ako nangangahas. Ano ang hindi ko pinangarap na gawin? Alvin, huwag mo nang isipin na baguhin ang paksa sa napakaraming tao na nanunood, naiinis na sabi ni Chuno. Sinabi ko na hindi na kailangan para sa akin na manampa sa kidlat na parusang panunumpa. Dahil patuloy mong iginigiit na ako ang Samaire sa iyong innate spiritual root, maaari mong palaging manampa sa kidlat na parusa na sumpa na ako ang Samaire sa iyong innate spiritual root at handa kang mapahamak sa iyong kidlat. Innate spiritual root kung hindi ka tinamaan ng kidlat, ibig sabihin hindi ko sinira ang innate spiritual root mo, at gumagawa ka lang ng walang basang akusasyon. Sinabi ni Alvin na may kalmadong ekspresyon at tumingin kay Chuno habang ang libu-libong mga disipulo ng Black Turtle Sanctum ay tumingin sa kanya na may pagkalito. Ang kanyang pahayag ay walang kamali-mali.
Sinabihan siya ni Chuno na manampa sa panunumpa ng parusa sa pag-iilaw. Karapatan niyang hilingin kay Chuno na manampa din sa parusa ng kidlat. Ang sumpa na kailangan nilang isumpa ay pareho. Parehong masasabi kung talagang sinira ni Alvin ang innate spiritual root ni Chuno. Ang pinagkaiba lang ay ang taong nanunumpa. Swish! Bumungad kay Chuno ang takot. Ginamit niya ang lahat ng paraan para paboran ang mga bagay-bagay. Hindi sumagi sa isip niya na gagamit si Alvin ng ganoong paraan para kontrahin ang kanyang mga salita. Hiniling sa kanya ni Alvin na manampa sa panunumpa ng parusang kidlat. Bagamat pareho ang nilalaman ng panunumpa, hindi siya nang ahas na isumpa ito. Ito ay dahil ipinapalagay lamang niya na si Alvin ang sumire sa kanyang innate spiritual root. Kahit na siya ay 79% na tiyak na si Alvin ang may kasalanan, mayroon pa ring 1% ng pagdududa. Nag-aalala ito sa kanyang buhay. Kahit 1% lang ng pagdududa, wala siyang lakas ng loob na isugal ang buhay niya. Dahil dito, hindi siya nang ahas na manampa sa panunumpa ng parusang kidlat. Alvin, nanumpa na ako sa lightning penalty oath. Ikaw na ang manampa sa lightning penalty oath. Ngayong lumaki na ang mga bagay hanggang sa puntong ito, maaari lamang ipagpatuloy ni Chuno ang paggigiit na manampa si Alvin sa panunumpa ng parusang kidlat. Napakasamang argumento. Napangiti si Alvin nang matapos magsalita si Chuno. Chuno, mula sa simula hanggang sa huli, ikaw ang nagpalaki ng panunumpa sa panunumpa ng parusa sa kidlat. Ngayon na ang problema ay malulutas na ng isa sa atin na nanunumpa sa panunumpa ng parusa ng kidlat, hindi mo ba naisip na ikaw ang dapat na manampa ng isang panunumpa mula noong una mong dinala ito? Bakit ako manunumpa sa iyo dahil hindi ko alam na sumumpa ka? Hindi sinira ang iyong innate spiritual root. Lumaki ang ngisi sa mukha ni Alvin nang matapos siyang magsalita. Si Alvin ay nagsusugal sa kanyang buhay nang sabihin niya kay Chuno na manampa sa panunumpa ng parusang kidlat. Kung natalo siya sa taya, mamamatay siya. Kung nanalo siya, mabubuhay siya. Pastahan siya na hindi mangangahas si Chuno na manampa sa panunumpa ng parusa sa kidlat. Natural, si Alvin ay naglakas loob lamang na tumaya dahil sigurado siyang hindi alam ni Chuno na nilalamon niya ang kanyang innate spiritual root at nag-aakala lamang. Wala man lang siyang ebidensya. Wala siyang kalamangan nang sabihin niya kay Chuno na manampa sa panunumpa ng parusa sa pag-iilaw. 1922. Tama si Alvin. Tama. Hindi mahalaga kung si Alvin o si Chuno ang nanunumpa sa kidlat na parusang panunumpa. Pareho silang magbubunga ng parehong resulta at magpapatunay kung sinira ni Alvin ang innate spiritual root ni Chuno o hindi. Base sa sitwasyon, parang hindi naglakas loob si Chuno na manampa sa kidlat na parusang panunumpa. Eksakto. Sa sandaling matapos magsalita si Alvin, ang kanyang mga salita ay nagdulot ng pagdududa ng maraming tao kay Chuno. Nakita nila si Chuno na nag-aalangan ng hilingin sa kanya ni Alvin na manampa sa panunumpa ng parusa sa kidlat. Hindi lamang nag-alinlangan si Chuno, ngunit hindi rin makatwirang iginiit niya na manampa si Alvin sa panunumpa ng parusang kidlat. Mula sa simula hanggang ngayon, siya ang nagpalaki ng panunumpa sa sumpa sa parusang kidlat. Para isipin na gusto niyang magbago ng isip sa huling sandali. Hindi ba ito nangangahulugan na siya ay nagkasala? Sa libu-libong opinyon ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum, hindi mahalaga kung si Alvin o si Chuno ay sumumpa sa panunumpa ng parusang kidlat dahil magbubunga ito ng parehong resulta. Dahil si Chuno ang naglabas ng panunumpa ng parusa sa kidlat, nadama nilang lahat na mas nararapat para kay Chuno na manampa sa panunumpa ng parusa sa kidlat tulad ng hiniling ni Alvin. Parami ng parami ang nagsimulang magduda kay Chuno. Ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa sandaling ito, naramdaman niyang para siyang itinaas ng sarili niyang petard. Chuno, naririnig mo ba sila? Nararamdaman ng lahat ng kapwa natin disipulo na mas nararapat para sa iyo na manampa sa panunumpa ng parusang kidlat. Mapanuksong sabi ni Alvin habang nakatingin kay Chuno, hanggat sumusumpa ka sa panunumpa ng parusang kidlat, malalaman ng lahat ang katotohanan. Kung hindi ka papatayin ng kidlat, sino ang sisira sa akin? Ikaw at ako ang magpaparusa sa iyo, likas na espiritual na ugat. Natuwa si Alvin sa kanyang counter-attack.
Di ba gusto mong manampas sa kidlat na parusang panunumpa? Sige, sige. Sumusumpa ka sa iyong nakakatakot na panunumpa. Nang marinig ni Chuno ang mga salita ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum, agad na namutla ang kanyang mukha. Gulong-gulo ang kanyang puso. Gusto niyang patayin ang kanyang amo, si Argus, si Alvin. Hindi siya 100% tiyak na nasira ni Alvin ang kanyang innate spiritual root o hindi. Ito ay isang kakaibang mundo pagkatapos ng lahat. Mga bagay na hindi maipaliwanag sa lahat ng oras. Maaaring nagkataon lang na nawala ang kanyang innate spiritual root, at wala itong kinalaman kay Alvin. Kung ganoon talaga, magpapakamatay siya kung sumumpa siya sa panunumpa ng parusang kidlat. Bagamat wala na sa kanya ang kanyang innate spiritual root, at ang kanyang cultivation base ay mananatiling pareho, hindi ito nangangahulugan na hindi na niya pinahahalagahan ang kanyang buhay. Sa kabaligtaran, mas pinahahalagahan niya ang kanyang buhay kaysa dati. Ito ay dahil ngayong hindi na maitataas ang kanyang cultivation base, naayos na ang kanyang buhay. Hindi niya kayang pahabain ang kanyang buhay. Sa madaling salita, ang isang araw na lumipas ay isang araw na mas kaunti sa kanyang buhay. Dahil dito, hindi siya nang ahas na manampas sa panunumpa ng parusa sa kidlat tulad ng hiniling ni Alvin sa kanya. Hindi siya naglakas loob na isugal ang kanyang buhay. Paano kung ang pagkawala ng kanyang innate spiritual root ay walang kinalaman kay Alvin? Hindi ba siya mamamatay ng maling kamatayan kung ginawa niya iyon? Nagigilty ngayon si Chuno. Sok. Parang walang basehan ang pag-aakusa niya kay Alvin. Malamang hindi man lang sinira ni Alvin ang kanyang innate spiritual talent. Sa tingin ko muntik na akong maniwala sa kanya. Ang mga alagad ng Black Turtle Sanctum na naruroon sa eksena ay nagsimulang magbulungan muli sa kanilang mga sarili. Nang marinig ni Chuno ang kanilang mga salita, namutla siya, at hindi siya nakaimik. Hindi ba't sinabi mo na 70% kang sigurado na si Alvin ang sumire sa iyong innate spiritual root? Bakit nagbabago ang isip mo sa kritikal na sandali? Nang makita ni Argus si Chuno na gumagawa ng gulo sa sitwasyon, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Patuloy niyang ipinadala ang kanyang boses kay Chuno. Don't tell me 70% is not enough for you to take a leap of faith. Malamang ay tinatawagan ni Alvin ang iyong bluff. Sinusubukan niyang takutin ka para hindi ka manampas sa panunumpa ng parusa sa kidlat. Mayroon kang 70% success rate. Kung tama ka, mamamatay si Alvin. Si Argus ang nagudyok sa bagay na ito. 70% rate ng tagumpay. Isang lukso ng pananampalataya. Kung manalo siya, mabubuhay siya at mamamatay si Alvin. Pagkatapos makinig kay Argus, nagliwanag ang mga mata ni Chuno. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagdesisyon. Gayunman, sa sandaling nakapagdesisyon si Chuno at tumingin kay Alvin ng determinado, walang pakialam na sinabi ni Alvin bago manampas si Chuno sa panunumpa ng parusa sa kidlat, nakakabagot. Chuno, kung sa tingin mo ay dahado ka dahil ikaw lang ang nanunumpa sa kidlat na parusa sa panunumpa sa parusa sa kidlat, susumpaan kita sa oras na iyon. Nasiyahan dito. Boom! Si Chuno na malapit ng manampas sa panunumpa ng parusa sa kidlat pagkatapos makinig kay Argus ay parang tinamaan ng kidlat nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Mabilis niyang nilunok ang mga salitang sasabihin niya. Ang kumpiyansa at kawalang interes ni Alvin ay ganap na nasira ang kanyang pinaghirapang kumpiyansa. Sa kanyang opinyon, kung talagang sirain ni Alvin ang kanyang innate spiritual root, hindi siya papayag na manampas sa kidlat na parusang panunumpa kay Chuno. Ang katotohanan na si Alvin ay napakatapang na pumayag na manampas sa panunumpa ng parusa sa kidlat ay nangangahulugan na hindi siya natatakot. Nawala ang buong tiwala ni Chuno sa sandaling ito. Siguro alam niya na susumpa ka sa kidlat na parusang panunumpa, kaya siya unang tumama para pagdudahan mo ang sarili mo. Huwag kang matakot. Sumang-ayon ka sa kanya. Isumpa mo sa kanya ang panunumpa ng parusang kidlat. Nakita ni Argus ang pinaplano ni Alvin at pinayuhan niya si Chuno. Gayunpaman, naramdaman ni Chuno na ginagamit lang siya ni Argus. Kung manalo siya, mamamatay si Alvin. Kung nawala siya, mamamatay siya. Naramdaman lang niya na sinusubukan siyang gamitin ni Argus para tanggapin ang sugal na ito.
Ano man ang kahihinatnan, hindi maaapektuhan si Arges. Ngayong naisip na niya ito, paano siya papayag sa kahilingan ni Alvin? Fine. Hindi mo sinisira ang innate spiritual root ko. Ako ang aksidenteng nasira noong naglilinang ako. Sabi ni Chuno habang nakatingin kay Alvin. Clamor. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng kaguluhan sa mga tao. Walang umaasa na magsasabi lang siya ng totoo. Si Chuno ang gustong i-frame si Alvin. Alam ko na. Hindi naman mabuting tao si Chuno. Talagang nagdulot siya ng maraming problema para kay Elder Arges sa pagkakataong ito. Ang libu-libong mga alagad ng Black Turtle Sanctum ay nagbulungan sa kanilang mga sarili, na nagpapataas ng panibagong kaguluhan. Naramdaman pa ng ilan sa kanila na inutusan ni Arges si Chuno na i-frame si Alvin. Natural, naisip lang nila ito. Hindi sila naglakas loob na sabihin ang kanilang mga isip. Ngumiti si Alvin. Alam niyang matagumpay niyang natawagan ang bluff ni Chuno. Bigla niyang sinabi na susumpa siya sa kidlat na parusang panunumpa kay Chuno dahil pinag-aaralan niya ang ekspresyon ni Chuno sa lahat ng oras na ito. Nang makita niya ang determinadong ekspresyon sa mukha ni Chuno na parang nag-iingat siya sa hangin, alam niyang susumpa si Chuno sa panunumpa ng parusang kidlat. Dahil dito, nagpa siya siyang mag-strike muna para maneg at tuluyang masira ang determinasyon ni Chuno. Naturally, kung talagang napunta ito, hindi siya nang ahas na manampa sa kidlat na parusa sa panunumpa kay Chuno dahil talagang sinira niya ang innate spiritual root ni Chuno. To be more precise, nilamon na niya ito. Nang marinig ni Alvin ang mga salita ni Chuno, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa loob. Nagbunga ang kanyang sugal, at nanalo siya. Sa kabilang banda, naging seryoso ang ekspresyon ni Arges nang marinig niya ang mga salita ni Chuno. Alam na niya ang kahihinatnan ng pangyayari ngayon. Nabigo ang kanyang planong paalisin si Alvin dahil sa kanyang makulit na kasamahan, si Chuno. Ngumuso si Arges pagkatapos niyang sulyapan si Chuno. Tumalikod siya at umalis. Mula sa simula hanggang sa huli, wala siyang sinabi kay Chuno. Halata namang galit na galit siya. Chuno, kung gusto mo at ng iyong Panginoon na i-frame ako sa susunod, siguraduhing makagawa ka ng isang mas magandang kwento. Ang kwentong ito ay puno ng mga kapintasan. Si Alvin na nanalo ay nasa mataas na espiritu. Pagkatapos niyang makausap si Chuno, bumalik siya sa kanyang bahay. Habang pinagmamasdan ni Chuno ang silhwete ni Alvin na nawawala sa kanyang mga mata, nagsimulang manginig ang kanyang katawan sa galit habang nakadikit ang kanyang mga ngipin. Ang kanyang mga kamay ay napakahigpit na ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang balat, na naging sanhi ng pag-agos ng dugo. Halos mabaliw ang libo-libong mata na nakatingin sa kanya. Alvin! Alvin! Siguradong mamamatay ka kapag dumating ang pinsan ko. Siguradong mamamatay ka. Alam ni Chuno na hindi na siya katapat ni Alvin ngayong nawasak na ang kanyang spiritual root. Hindi na siya makakapaghiganti. Umaasa na lang siya sa pinsan na paparating na. Sa sandaling ito, ang kanyang pinsan ang kanyang tagapagligtas ng buhay. Isang buwan ang lumipas ng mapayapa bago lumitaw ang isang panauhin sa Black Turtle Sanctum ng Fire Worship Sect. Isa itong lalaking nasa katanghaliang gulang na pagod sa paglalakbay. Nang siya ay lumitaw, siya ay hinarang ng pangkat ng nagpapatrolya mula sa Black Turtle Sanctum na pinamumunuan ng isang Bronze Flame Elder. Sino ka para pumasok sa Black Turtle Sanctum ng Fire Worship Sect? Tanong ng Bronze Flame Elder sa mahinang boses. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may isang malaking build at isang ordinaryong hitsura. May bitbit siyang mahabang sable. Para siyang tore, matatag at kahanga-hanga. Ako si Willie. Pumunta ako dito para sumali sa Fire Worship Sect. Sagot niya nang walang pakialam. Nanatiling kalmado ang kanyang ekspresyon kahit nakaharap niya ang Bronze Flame Elder. Pagkatapos, ang Bronze Flame Elder ay naglabas ng isang spiritual pearl upang suriin ang kanyang innate spiritual root. Pagkatapos ng pagsusulit, natuklasan nila na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagtataglay ng asul na innate spiritual root. Ang Bronze Flame Elder ay naging mas magalang nang matuklasan niyang ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagtataglay ng asul na innate spiritual root. 1923
Sa Upper Province ng Dao Marshall Saint Land, ito ay isang batas na bakal na alam ng lahat. Ang mga may asul na innate spiritual roots o mas mataas ay maaaring makapasok sa Saint Celestial Stage hanggat sila ay sapat na determinado. Ang Saint Celestial Stage ay ang pinakamataas na yugto sa Dao Marshall Saint Land. Isang powerhouse ng Saint Celestial Stage ang tatayo sa tuktok ng Dao Marshall Saint Land na nakatingin sa buong mundo. Brother Willie, ayon sa panuntunan ng ating fire worship sect, ang mga may asul na innate spiritual root o mas mataas ay maaring makapasok sa sekta ng walang anumang assessment. Kailangan mong manatili sa isa sa 4 symbol sanctum pansamantala. Ang Bronze Flame Elder ay naging mas palakaibigan ng matuklasan niyang si Willie ay may asul na innate spiritual root. Sinabi pa niya, ang aming Black Turtle Sanctum ay isa sa 4 symbol sanctums. Ang numero 1 defensive divine ability, ang Black Turtle's Barrier, ay matatagpuan sa aming Black Turtle Sanctum. Bakit hindi ka manatili sa Black Turtle Sanctum sa ngayon, Brother Willie? Tumingin siya kay Willie nang may pag-asa nang matapos siyang magsalita. Umaasa siyang mananatili si Willie sa Black Turtle Sanctum. Kung nanatili si Willie sa Black Turtle Sanctum, maaari niyang irekomenda ang henyong ito na may asul na innate spiritual root sa Sanctum Leader ng Black Turtle Sanctum. Naniniwala siya na ang Sanctum Leader ng Black Turtle Sanctum ay magiging interesado na kunin si Willie bilang kanyang direktang disipulo. Marami siyang matatanggap na benepisyo kung magiging masaya sa kanya ang Sanctum Leader. Mananatili ako sa kung saan mang Sanctum tinutuluyan ng pinsan ko. Walang pakialam na sabi ni Willie at hindi pinansin ang mga salita ng Bronze Flame Elder. Siya ay isang henyo na may asul na innate spiritual root at may malaking potensyal. Ang kanyang tagumpay sa hinaharap ay hihigit sa Bronze Flame Elder na ito. Para sa kadahilanang ito, siya ay kumilos ng casual sa harap ng Bronze Flame Elder. Inakala ng Bronze Flame Elder na sasang-ayon si Willie sa kanyang mga mungkahi kapag narinig niya ang mga salita ni Willie. Naguguluhan siya. Pagkatapos, nagtanong siya, maaari ko bang malaman kung sino ang iyong pinsan, kapatid na Willie? Siya ay tinatawag na Chuno at may berdeng innate spiritual root. Dumating siya para lumahok sa assessment para makapasok sa 4 symbol sanctum sa fire worship sect mga 2 buwan na ang nakararaan. Kung magiging maayos ang lahat, dapat siyang maging disipulo ng isa sa iyong Silver Flame Elder. Ang dahilan kung bakit ako napunta sa fire worship sect ay para din maging disipulo ng Silver Flame Elder, sabi ni Willie. Nang magsalita siya tungkol kay Chuno, may bakas ng pagmamahal sa kanyang mga mata. Ilang buwan na ang nakalilipas, nakipagkasundo sina Willie at Chuno na maging mga disipulo sa ilalim ng parehong master bago sila pumunta sa fire worship sect. Upang mapangalagaan ang kanyang pinsan, si Chuno, handa pa si Willie na isuko ang pagkakataong maging disipulo ng isang Golden Flame Elder. Sinabi niya kay Chuno na maghanap ng Silver Flame Elder para maging kanyang master pagkatapos niyang pumasok sa 4 symbol sanctums ng fire worship sect. Kung ang Silver Flame Elder na iyon ay ayaw siyang tanggapin bilang isang disipulo, maaari niyang gamitin ang kanyang pangalan sa halip. Naniniwala si Willie na hanggat handa siyang maging disipulo ng Silver Flame Elder ng alinmang fire worship sect, tiyak na kukunin ng Silver Flame Elder na iyon si Chuno bilang isang disipulo para sa kanyang kapakanan. Nagtiwala siya dahil sa asul na innate spiritual root na taglay niya. Ang kanyang asul na innate spiritual root ang kanyang trump card. Walang Silver Flame Elder ang maaaring tanggihan ito. Kay ikaw ang pinsan ni Chuno. Nang marinig ang mga salita ni Willie, hindi maiwasan ng Bronze Flame Elder na titigan siya. Baka sa mukha niya ang pagkagulat na para bang may alam siya. Natural, narinig niya ang tungkol kay Chuno. Ang 4 symbol sanctums ng kanilang fire worship sect ay mangangalap ng mga disipulo mula sa labas tuwing 3 taon. Ang kamakailan ay ginanap wala pang 2 buwan ang nakalipas. Sa lahat ng Silver Flame Elder sa Black Turtle Sanctum, si Argus lang ang tumanggap ng disipulo. Natagpuan ito ng lahat ng Bronze Flame Elders na kakaiba. Si Elder Argus ang unang Silver Flame Elder sa Black Turtle Sanctum, at mayroon siyang napakataas na pamantayan. Nauna na siyang tumanggap ng 3 disipulo, at lahat sila ay may asul na innate spiritual roots.
Nang malaman nila na kinuha ni Arges si Chuno na may berdeng innate spiritual root bilang isang disipulo, natarante sila. Hindi nila maisip kung bakit tila bumaba ang pangangailangan ni Arges. Ngayong nakilala na niya si Willie at narinig ang kanyang mga salita, sa wakas ay nalaman niya ang sagot. Hindi nakakagulat, hindi nakakagulat. Hindi nakakagulat na kinuha ni Elder Arges si Chuno bilang kanyang disipulo. Sa lumalabas, lahat ng ito ay dahil kay Willie, naisip ng Bronze Flame Elder sa kanyang sarili. Si Willie ay isang martial genius na may asul na innate spiritual root. Kung handa siyang maging disipulo ni Arges, tiyak na hindi magdadalawang isip si Arges na kunin din si Chuno bilang kanyang disipulo. Ang Bronze Flame Elder ay mahinang bumantong hininga sa pagkabigo. Parang walang paraan para irekomende niya ang taong ito sa Sanctum Leader ng Black Turtle Sanctum. Marahil, magiging interesado si Lord Sanctum Leader sa isang martial genius na may asul na innate spiritual root. Gayunpaman, hindi siya yumuko ng napakababa upang makipag-away sa isang tao sa kanyang nasasakupan. Hindi maliban kung ito ay isang napakalaking henyo na may indigo innate spiritual root. Gayunpaman, ang isang napakalaking henyo na may indigo innate spiritual root ay isang tao na maging interesado kahit ang mga tao sa fire worship sect Saintland. Dahil doon, hindi siya magiging mapangahas na kunin siya bilang isang disipulo. Bakit? Kilala mo ba ang pinsan ko, kuya? Tanong ni Willie na kuminang sa kanyang mga mata nang marinig niya ang mga salita ng Bronze Flame Elder at nakita ang gulat na ekspresyon sa kanyang mukha. Oo. Tumango ang Bronze Flame Elder. Ang iyong pinsan ay nasa ilalim ng utos ni First Silver Flame Elder Arges ng ating Black Turtle Sanctum. Si Elder Arges. Ang unang Silver Flame Elder ng Black Turtle Sanctum. Tumango si Gory bilang pagsang-ayon nang marinig niya ito. Mukhang may magandang paghuhusga ang pinsan niya. Nagawa niyang maging disipulo ng First Silver Flame Elder ng Black Turtle Sanctum. Gayunpaman, ang kalagayan ngayon ng iyong pinsan ay hindi masyadong maganda. Dagdag pa ng Bronze Flame Elder. Nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap, sinulyapan niya ng maingat si Willie. Ang insidente na nangyari noong isang buwan ay hindi lamang kumalat sa Black Turtle Sanctum, ngunit ito ay kumalat din sa iba pang mga sanctum at sa Saintland. Ang balita ni Chuno, ang kamakailang disipulo na tinanggap ni First Silver Flame Elder Arges, ang pagkawala ng kanyang innate spiritual root ay kumalat. Mahiwaga, kahit na ang kanyang innate spiritual root ay nawala, ang kanyang kaluluwa ay ganap na maayos. Isa itong gawa na kahit isang powerhouse ng Saint Celestial Stage sa 9th form ay hindi magawa. Para sa kadahilanang ito, mula noong isang buwan ang nakalipas, ang insidenteng ito ay nanatiling hindi nalutas, at ang pangalan ni Chuno ay kumalat sa malayo at malawak sa fire worship sect. Natural, kung may pagpipilian si Chuno, hindi niya gusto ang katanyagan na ito. Ang halaga ng katanyagan ay masyadong matarik. Ngayong wala na siyang innate spiritual root, imposibleng umunlad ang kanyang cultivation base. Ito ay mananatiling stagnant sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nasira ang buhay niya. Anong nangyari sa pinsan ko? Alam ni Willie na may nangyari sa kanyang pinsan nang marinig niya ang mga salita ng Bronze Flame Elder. Agad na bumungad sa kanya ang takot. Maaaring pinsan lang niya si Chuno, ngunit para kay Willie, mas mahalaga pa siya kaysa sa sarili niyang kapatid. Nawalan siya ng mga magulang noong bata pa siya. Ang mga magulang ni Chuno ang kumuha sa kanya at nagpalaki sa kanya. Bukod dito, namatay ang ama ni Chuno para iligtas siya sa isang aksidente. Mula noon, naging ama at kapatid na siya ni Chuno. Natural lang na magpanik siya kapag nalaman niyang may nangyari kay Chuno. Ipapadala kita sa tirahan ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum. Ikukwento ko sa iyo ang nangyari kay Chuno habang papunta tayo doon. Pinalis ng Bronze Flame Elder ang iba habang dinadala niya si Willie sa silangan ng Black Turtle Sanctum kung saan nakatira ang mga disipulo ng Black Turtle Sanctum. Ito ang uniforme ng mga alagad ng Black Turtle Sanctum. Sa kanilang paglalakbay, binigyan ng Bronze Flame Elder si Willie ng eksklusibong uniforme ng isang alagad ng Black Turtle Sanctum. Elder, anong nangyari sa pinsan ko? Ang mga mata ni Willie ay hindi umalis sa Bronze Flame Elder kahit na kinuha niya ang uniforme. Baka sa mukha niya ang pag-aalala.
Nawala na ang kanyang innate spiritual root. Buntong hininga ang sagot ng Bronze Flame Elder. Ang kanyang innate spiritual root ay nawala na. Nang marinig ni Willie ang mga salita ng Bronze Flame Elder, naramdaman niya na tila siya ay tinamaan ng kidlat. Agad na naging seryoso ang kanyang ekspresyon, at namula ang kanyang mga mata. Isang mapang-ipong aura ang nagsimulang bumangon mula sa kanyang katawan. Nawala na ang kanyang innate spiritual root. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagtanong si Willie sa paos na boses. Malamig ang tono niya. Anong nangyayari? Paano mawawala ng ganon lang ang kanyang innate spiritual root? Sino ang may gawa nito? Alam na alam ni Willie kung ano ang ibig sabihin ng pagkawala ng innate spiritual root ng isang tao. Nai-imagine niya ang kawalan ng pag-asa ng kanyang pinsan. Hindi ko alam ang mga detalye ng nangyari. Kahit si Chuno ay hindi sigurado, malungkot na sabi ng Bronze Flame Elder nang marinig niya ang mga salita ni Willie. Hindi rin siya sigurado. Natarante si Willie. Nagsimula na rin kumawala ang mapang-ipong aura. Noong una, akala niya ay may sumire sa innate spiritual root ng kanyang pinsan. Kaya naman galit na galit siya. Gayunpaman, ngayong narinig niyang maging ang kanyang pinsan ay hindi sigurado sa nangyari, nakaramdam siya ng kawalan ng kakayahan. Sa ilalim ng gabay ng Bronze Flame Elder, sa wakas ay nakarating si Willie sa tirahan ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum. Matapos niyang mahanap ang bahay ni 30s na tinutuluyan ni Chuno sa tulong ng isang alagad ng Black Turtle Sanctum, umalis ang Bronze Flame Elder pagkatapos magpaalam kay Willie. Samantala, bumaba si Willie mula sa langit at nagpunta sa bahay ni 30s. Sino siya? Mukhang hindi siya pamilyar. Dinala lang siya dito ng Bronze Flame Elder. Parang hinahanap niya si Chuno. Ang hitsura ni Willie ay natural na umaakit sa marami sa mga disipulo ng Black Turtle Sanctum. Bam! 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 Kumatok si Willie sa pinto bago ito tuluyang bumukas. Kuya! Nang buksan ni Chuno ang pinto at nakita si Willie, ang orihinal niyang maputlang mukha ay agad na lumiwanag. Parang ngayon lang niya nakita ang kanyang tagapagligtas ng buhay. Tuwang-tuwa siyang tumalon at niyakap si Willie. Matagal siyang hindi bumitaw. Kuya! Dapat tulungan mo ako. Kailangan mong maghiganti para sa akin. Bago pa makapagsalita si Willie, nagsalita na si Chuno. Galit ang boses niya nang magsalita siya. 1924. Maghiganti. Natigilan si Willie nang marinig niya ang mga salita ni Chuno. Tinulak niya si Chuno palayo bago siya nagtanong sa kanyang malalim na boses, Little Chuno, anong nangyari? Wala na ba talaga ang innate spiritual root mo? Kuya, totoo. Wala na talaga ang aking innate spiritual root. Sabi ni Chuno na may malungkot na ekspresyon. Naramdaman ni Willie ang pananakit ng kanyang puso nang marinig niya ito. Paano mawawala ang isang innate spiritual root ng ganon lang? Sinabi mo pa sa akin na maghiganti ako para sa iyo. Maghiganti ka kanino? Tanong ni Willie na nakakunot ang noo. Naguguluhan siya. Ayon sa Bronze Flame Elder, kahit ang kanyang pinsan ay hindi alam kung bakit o paano nawala ang kanyang innate spiritual root. Kung ganoon nga ang kaso, kanino siya gustong maghiganti ni Chuno? Brother, pinaghihinalaan ko na ang aking innate spiritual root ay nawasak ni Alvin. Gayunpaman wala akong patunay, at hindi ako lubos na sigurado na siya ang may kasalanan. Kung hindi siya, hindi ko alam kung bakit mawawala ang aking innate spiritual root ng walang dahilan. Sinabi ni Chuno bilang tugon sa mga tanong ni Willie. Sinabi niya kay Willie ang tungkol sa kanyang hindi pagkakaunawaan kay Alvin at lahat ng mga bagay na nangyari sa tuwing makakasalubong niya siya. Sa tingin ko siya ang pinakamalaking sospek. Malakas ang pakiramdam na may kinalaman siya sa pagkawala ng aking innate spiritual root. Sinabi ni Chuno sa pamamagitan ng pag-igting ng mga ngipin. Mabangis ang ekspresyon ng mukha niya habang mahigpit ang pagkakahawak sa mga kamay niya. Inihagis niya ang kanyang teritoryo at hinaranggan ang mga tanawin ng lahat. Batay sa sinabi mo, mukhang malaki ang posibilidad na may kinalaman siya sa pagkawala ng iyong innate spiritual root. Malamig na kumislap ang mga mata ni Willie.
Pagkatapos niyang pag-isipan ito ng ilang sandali, sinabi niya, tiyak na nakabisado niya ang ilang lihim na pamamaraan na maaaring sirain ang innate spiritual root ng isang tao nang hindi sinasaktan ang kaluluwa ng taong iyon. Gayunpaman, sa opinyon ng lahat, imposible para sa isang powerhouse ng Saint Celestial Stage na sirain ang innate ng isang tao nang hindi sinasaktan ang kaluluwa ng taong iyon, lalo pa ang isang tulad ni Alvin na pinaghihinalaan siya. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya pinaghihinalaan. Isang nakakatakot na layunin ng pagpatay ang bumangon mula sa katawan ni Willie nang matapos siyang magsalita. Kung narito si Alvin, mabigla siya sa mga salita ni Willie. Kahit na ang mga salita ni Willie ay hindi ganap na tama, ito ay medyo malapit pa rin sa katotohanan. Malaki ang posibilidad na iyon ang nangyari. Gayunpaman, isang buwan na ang nakalipas, hindi ako naglakas loob na manampa sa panunumpa ng parusa ng kidlat dahil hindi ako 100% sigurado. Hindi ako naglakas loob na makipagsapalaran. Natakot ako na mapatay ako ng parusa ng kidlat kung talagang wala siyang kinalaman sa pagkawala ng aking innate spiritual na ugat na nadidismaya sa akin. Are you weak? Si Chuno ay parang bata sa harap ni Willie. Hindi. Hindi ka mahina, Little Chuno. Nag-iingat ka lang. Magaling ka, Little Chuno. Umiling si Willie nang marinig niya ang mga salita ni Chuno. Mabangis na kumikislap ang kanyang mga mata na para bang papatayin niya ang isang tao. Natural, hindi ito nakadirekta kay Chuno. Itinuro ito kay Alvin na hindi pa niya nakikilala. Kuya, gusto kong patayin si Alvin. Ang pagdating ni Willie ay humila kay Chuno mula sa kanyang kawalan ng pag-asa. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na may layuning pumatay. Ang kanyang ekspresyon ay naging pangit nang maisip niya si Alvin na itinuturing niyang kanyang mortal na kaaway. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya hahayaang mabuhay. Sabi ni Willie habang nagpalit siya ng eksklusibong uniforme ng disipulo ni Black Turtle Sanctum na ibinigay sa kanya ng Bronze Flame Elder. Ngayong nakasuot na siya ng uniforme, opisyal na siyang naging disipulo ng Fire Worship Sect. Upang maging mas tumpak, siya ay naging disipulo ng Black Turtle Sanctum sa Fire Worship Sect. Brother, napakahigpit ng rules sa Fire Worship Sect kaya dapat gumawa tayo ng paraan na hindi lalabag sa rules kapag nakipag-usap tayo kay Alvin. Hindi worth it na isakripisyo ang sarili para lang makaganti sa kanya, malamig na sabi ni Chuno pagkatapos huminga ng malalim. Hindi na kailangan yan. Agad na tinanggihan ni Willie ang kanyang mga salita sa isang tono na walang argumento nang marinig niya ang mga salita ni Chuno. Nang makita ni Willie na natarante si Chuno nang makita niya kung gaano siya karubdab na tumanggi sa kanya, ipiliwanag niya, Little Chuno, huwag mong kalilimutan na mayroon akong asul na innate spiritual root. Kahit na lumabag ako sa mga patakaran at patayin si Alvin, sa tingin mo ba ay parurusahan ako ng sekta para sa kapakanan ng isang ordinaryong disipolong innate spiritual na may dilaw na disipulo? Siyempre hindi. Umiling si Chuno nang walang pag-aalinlangan. Anong biro? Ang isang henyo na may asul na innate spiritual root ay hindi isang taong may dilaw na innate spiritual root na maihahambing. Kahit na pinatay ng una ang huli, hindi malupit na parurusahan ng Fire Worship Sect ang una dahil kailangan nila ng mas maraming henyo sa sekta. Ang isang henyo na may asul na innate spiritual root ay tiyak na magiging isang powerhouse ng Saint Celestial Stage sa hinaharap. Magiging madali para sa kanya na maging isang Silver Flame Elder o kahit isang Golden Flame Elder. Sa mga Golden Flame Elders sa Fire Worship Sect, kasalukuyang mayroong 3 Golden Flame Elders na nagtataglay ng asul na innate spiritual roots. Papatayin ba ng Fire Worship Sect ang isang malapit ng Silver Flame Elder o posibleng Golden Flame Elder para sa kapakanan ng isang ordinaryong disipulo na may dilaw na innate spiritual root? Siyempre hindi. Kung papatayin ko si Alvin nang hindi nakasuot ng uniforme ng mga alagad ng Black Turtle Sanctum, iba ito dahil masasabing ito ay isang tagalabas na naghihikayat sa Fire Worship Sect. Siguradong hindi nila ako pakakawalan. Gayunpaman, ngayong isa na akong disipulo ng Black Turtle Sanctum, papatayin ko lang ang isang kapwa ko disipulo. Ipakita mo sa kanila ang lakas ko, siguradong wala silang gagawin sa akin lalo na sa isang tulad ni Alvin. Kumpiyansa na sabi ni Willie. Little Chuno, sa ang bahay ni 30s tinutuluyan ni Alvin.
Sinabi ni Willie na bumangon siya sa hangin. Mabangis ang kanyang mga mata habang nakatingin sa libu-libong bahay ni 30S sa paligid. Siya rin ay disipulo ng Black Turtle Sanctum. Bagamat hindi narinig ng ilan sa Black Turtle Sanctum ang pag-uusap ni Chuno at Willie, masasabi nilang may malapit silang relasyon. Bukod dito, makikita nila si Willie na nakasuot din ng uniforme ng Black Turtle Sanctum. Hindi ko pa siya nakita dati. Don't tell me kara-rating lang niya sa Fire Worship Sect. Kadadating lang niya. Kung ganoon ay isa siyang martial genius. Ang mga henyo lamang na may asul na innate spiritual roots o mas mataas ang pinapayagang makapasok sa Fire Worship Sect anumang oras. Maaaring ang taong ito ay nagtataglay ng asul na innate spiritual root. Ang disipulo ng Black Turtle Sanctum ay nagsimulang mag-usap sa kanilang mga sarili habang sinasanay nila ang kanilang nagbabagang mga tingin kay Willie na umaaligid sa hangin. Malinaw nilang nadarama ang layunin ng pagpatay na inilabas ni Willie. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Marami sa mga alagad ng Black Turtle Sanctum ang nanginig nang maramdaman nila ang kanyang layuning pumatay. Kuya, ito na. Narinig ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum na naruroon sa eksena ang boses ni Chuno. Nakita nila siyang umangat sa ere at tinuro niya ang isang bahay ni 30S sa di kalayuan. Hindi ba ang bahay ni 30S ay kay Alvin? Alam ng maraming tao na ang bahay ni 30S na itinuturo ni Chuno ay kay Alvin. Agad nilang naisip kung ano ang nangyayari. Malinaw na ang layunin ng pagpatay ni Willie ay nakadirekta kay Alvin. Na rin kung tinatawag siya ni Chuno na kapatid. Siya ang kapatid ni Chuno. Maraming tao ang nagsimulang tumuon sa paraan ng pakikipag-usap ni Chuno kay Willie. Nagdulot ito ng kaguluhan sa mga alagad. Hindi nila naisip na ang bagong dating na ito ay kapatid ni Chuno. Kahit na anong hula nila kanina, hindi sumagi sa isip nila na ang taong ito ay talagang kapatid ni Chuno. Kasabay nito, lumitaw ang isang figure sa loob ng bahay ni 30S na itinuturo ni Chuno. Kalalabas lang ni Alvin sa Seven Treasures Pagoda. Sinabi ni Elder Hal na may isang taong may masamang hangarin sa akin sa labas. Huminto si Alvin sa paglilinang at umalis sa Seven Treasures Exquisite Pagoda dahil inalerto siya ni Elder Hal na may darating na may masamang hangarin. Agad siyang umalis sa bahay ni 30S pagkatapos niyang maitabi ang Seven Treasure Exquisite Pagoda. Sa sandaling lumabas siya, naramdaman niya kaagad ang dalawang mabangis na titig na puno ng hangarin na pagpatay na sinanay sa kanya. Si Chuno at Argus na naman ba? Napaisip si Alvin bago siya lumingon sa kanila. Nang iangat niya ang kanyang ulo upang tingnan ang mga may-ari ng mga mata, natuklasan niya na bukod kay Chuno, may isa pang tao na hindi niya nakilala na nakatayo sa tabi niya. Malinaw na hindi ito si Argus. Isang alagad ng Black Turtle Sanctum ang may dalang mahabang saber sa likod niya. Sa sandaling ito, ramdam na ramdam niya ang layunin ng pagpatay mula sa taong iyon. Halata namang siya ang target ng taong iyon. Sino siya? Natarante si Alvin nang makita niya ang disipulo ng Black Turtle Sanctum na nakatayo sa tabi ni Chuno. Kuya, siya iyon. Kasabay nito, nanig ni Alvin ang galit na boses ni Chuno habang kinakausap niya ang disipulo ng Black Turtle Sanctum na may dalang mahabang saber. Kapatid ni Chuno. Sa wakas ay naisip ni Alvin kung ano ang nangyayari. Ang nangyari, ang disipulo ng Black Turtle Sanctum na ito ay kapatid ni Chuno. No wonder siya ang tinutukan niya. Hindi ko alam na ang kapatid ni Chuno ay nasa Black Turtle Sanctum din. Naisip ni Alvin na matagal nang nasa Black Turtle Sanctum ang kapatid ni Chuno. Hindi sumagi sa isip niya na ngayon lang nakarating si Willie sa Black Turtle Sanctum. Hindi man lang sumagi sa isip niya na si Willie ay isang henyo na nagtataglay ng asul na innate spiritual root. Ikaw si Alvin. Tanong ni Willie sa malamig na boses nang matapos magsalita si Chuno. So paano kung ako nga? Hindi nag-abala si Alvin sa pagiging magalang dahil alam niyang dumating sila na may masamang intensyon. Bastos ka talaga. Sabi ni Willie na may seryosong ekspresyon. Sabay taas ng kamay niya at hinubad ang mahabang sable sa likod niya. Gusto kong makita kung mayroon kang kakayahang kumilos ng walang pakundangan. 1925. Sumipol sa hangin ang tunog ng sable.
Sa sandaling ilabas ni Willie ang kanyang mahabang sable, agad niyang hinampas si Alvin. Ang saber ray na parang gasuklay na buwan at 100 metro ang lapad ay tumawid patungo kay Alvin. Sa pagbangon nito, tila tumahimik ang hangin. Tanging tunog ng saber na sumisipol sa hangin ang maririnig. Swish! 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 Ang mga alagad ng Black Turtle Sanctum na naruroon sa eksena ay natakot. Hindi nila akalain na magiging ganoon kapangahas ang kapatid ni Chuno. Inatake niya talaga si Alvin, ganap na binabaliwala ang mga patakaran ng Fire Worship Sect. Karamihan sa mga alagad ng Black Turtle Sanctum ay nadama na siya ay naghahanap ng kamatayan. Ang pagpatay sa kapwa alagad ay isang seryosong krimen kung tutuusin. Whoosh! Sa sandaling ito, hindi lamang ang mga disipulo ng Black Turtle Sanctum ang natakot, ngunit maging si Alvin ay kinilabutan. Hindi niya inaasahan na sasalakayin din siya ng kapatid ni Chuno. Bukod dito, base sa kanyang mga aksyon, halatang sinusubukan niyang patayin siya. Golden Crow's Wings. Tumawag si Alvin nang makaharap ang saber ray na tumatama sa kanya mula sa langit. Nagsimulang umikot ang Sun Saint Energy sa kanyang 79 na Saint Veins. Sa isang iglap lang, tinakpan ng Sun Saint Energy ang katawan ni Alvin at lumitaw sa kanyang likod ang isang pares ng malalaking pakpak na tila gawa sa apoy. Ito ang Golden Crow's Wings, ang high-grade movement na divine ability na pinagkadalubhasaan ni Alvin. Boom! Ikinumpas ni Alvin ang Golden Crow's Wings, nagpalabas ng isang dumadagandong na tunog at naging sanhi ng marahas na paggalaw ng hangin. Ang kanyang katawan ay bumaril na parang bola ng kanyen habang dinadaanan niya ang saber ray na tumama mula sa langit. Whoosh! Ang bilis ng saber ray at ang malawak na Saint Energy na nakapaloob sa saber ray ay nagpadala ng takot sa puso ni Alvin. Siya ay tiyak sa isang bagay. Ang kapatid ni Chuno ay kailangang maging isang elite powerhouse sa tuktok ng Exemplary Saint Stage kung wala siya sa Quintessential Saint Stage. Kung hindi, ang kanyang casual na paglaslas ng espada ay hindi masyadong nakakatakot. Boom! Si Alvin ay nasa takot pa rin sa pag-iisip tungkol sa cultivation base ng kapatid ni Chuno nang isang malakas na ingay ang tumunog sa kanyang tainga. Parang may gumuho. Sa nangyari, ito ay ang tunog ng bahay ni 30s ni Alvin na sinira ng saber ray. Bumagsak ito, nagtaas ng alikabok sa paligid. Mula sa sandaling ilabas ni Willie ang kanyang saber hanggang sa pag-iwas ni Alvin sa kanyang pag-atake at pagbagsak ng kanyang bahay sa 30s, lahat ay nangyari sa bilis ng kidlat. Nabawi ng mga alagad ng Black Turtle Sanctum ang kanilang katinoan nang gumuho ang bahay ni 30s. Anong nangyari? Anong nangyari? Gumawa si Willie ng malaking kaguluhan na ikinagulat ng maraming mga disipulo ng Black Turtle Sanctum na naruroon sa eksena. Ang ilang mga alagad na nasa kanilang mga bahay ay lumabas pa na may nalilitong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Pagkalabas nila, nalaman nila ang mga nangyayari mula sa mga alagad ng Black Turtle Sanctum na naruroon mula pa noong una. Kapatid ni Chuno. Isa rin siyang disipulo ng Black Turtle Sanctum. Agad niyang sinalakay si Alvin nang makita niya ito, na binaliwala ang mga patakaran ng Fire Worship Sect. Hindi ba siya natatakot sa kamatayan? Ayon sa mga tuntunin ng ating Fire Worship Sect, mamamatay siya kapag napatay niya si Alvin. Nagulat ang mga alagad ng Black Turtle Sanctum na kalalabas lang. Patuloy silang nag-uusap tungkol sa mga patakaran sa Fire Worship Sect. Nagulat sila sa pagbaliwala ng kapatid ni Chuno sa mga alituntunin ng sekta. Talaga bang hindi natatakot sa kamatayan ng kapatid ni Chuno? Maging ang mga alagad ng Black Turtle Sanctum na naruroon mula pa noong una ay nataranta. Si Willie ay tila hindi isang taong hindi natatakot sa kamatayan. Ano ang nagpasya sa kanya na huwag pansinin ang mga patakaran sa Fire Worship Sect? Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, malamig na tumingin si Willie kay Alvin habang walang pakialam na sinabi niya, hindi katakatakang walang magawa ang pinsan ko sa iyo. Medyo malakas ka. Sa kasamaang palad para sa iyo, ang lakas mo ay wala sa akin, Willie. Ang naunang pag-atake ko ay isang casual na strike lang. Hindi ka na magiging maswerte sa susunod. Willie. Willie ang pangalan niya. Hindi ko pa siya narinig dati.
Simula kailan nagkaroon ng kahangahangang tao ang Black Turtle Sanctum? Kanina, nakita ko ang isang Bronze Flame Elder na personal na nag-escort sa kanya dito. Hindi lang iyon, ngunit ang Bronze Flame Elder ay mukhang napakamagalang din sa kanya. Huwag mong sabihin sa akin na siya ay isang bagong alagad na ngayon lang dumating. Nagbulungan ang mga disipulo ng Black Turtle Sanctum sa isa't isa habang nakatitig sila kay Willie. Ang ilan sa kanila ay may tame time na ekspresyon sa kanilang mga mukha habang sinasabi nila, kung ngayon lang dumating si Willie, nangangahulugan ba ito na siya ay isang martial genius na may asul na innate spiritual root o mas mataas? Posible yan. Sa Fire Worship Sect, ang mga henyo lamang na may asul na innate spiritual roots pataas ang pinapayagang pumasok sa sekta anumang oras. Malamang na si Willie ay may asul na innate spiritual root. Blue spiritual root. Nangangahulugan iyon na tiyak na makakalusot siya sa Saint Celestial Stage. Kung talagang may asul na innate spiritual root si Willie, kahit gaano pa kalala ang performance niya, magagawa pa rin niya maging Silver Flame Elder sa Fire Worship Sect. Tama. Kung mayroon talaga siyang asul na innate spiritual root, posibleng maging Golden Flame Elder siya kung magsisikap siya. Nagsimulang bulungan muli ang mga alagad ng Black Turtle Sanctum sa kanilang mga sarili. Napagpasyahan nila na si Willie ay dapat na isang martial genius na may asul na innate spiritual root. Kung mayroon talaga siyang asul na innate spiritual root, kung gayon ang kanyang mga aksyon ay may katuturan. Iyon marahil ang dahilan kung bakit siya naglakas loob na baliwalain ang mga patakaran ng ating sekta. Sa kanyang innate spiritual root, hindi siya papatayin ng sekta kahit napatayin niya si Alvin. Biglang sabi ng isang alagad ng Black Turtle Sanctum. Sa sandaling ang kanyang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig, ang iba pang mga alagad ng Black Turtle Sanctum ay tinamaan ng matinding pagkaunawa. Tama. Ang isang martial genius na may asul na innate spiritual root ay nagkakahalaga ng pag-aalaga sa Fire Worship Sect. Si Alvin ay mayroon lamang isang dilaw na innate spiritual root. Kahit na siya ay mamatay, ang sekta ay hindi hahatulan ng kamatayan ng sinumang may asul na innate spiritual root. Sa karamihan, sila ay magpapakita sa kanya at parurusahan siya nang hindi siya sinasaktan. Kung gayon, nangangahulugan ito na walang mangyayari kay Willie kahit napatayin niya si Alvin. Hypothetically, oo. Mukhang napahamak si Alvin. Natural na narinig ni Alvin ang talakayan ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum. Naging dahilan kung bakit nagbago ang ekspresyon niya. Nabigla siya. Mayroon kang asul na innate spiritual root. Tanong ni Alvin habang matamang nakatitig kay Willie. Kung ang isa ay magbibigay ng mas malapit na atensyon, makikita ng isa ang mga mata ni Alvin na bahagyang lumiwanag na parang nakakita lang siya ng isang kayamanan. Alvin, natatakot ka ba ngayong nalaman mong ang pinsan ko ay may asul na innate spiritual root? Tanong ni Chuno pagkatapos niyang tumawa. Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Willie na tumugon muna. Baka sa mukha niya ang tuwa. Pagkatapos nito, ipinadala niya ang kanyang boses kay Alvin at sinabi ang ilang mga bagay na hindi masabi ng malakas. Alvin. Kahit na lumabag ang kapatid ko sa mga alituntunin at patayin ka, ang sekta ay bibigyan lamang siya ng isang sampal sa palso dahil mayroon siyang asul na innate spiritual root. Hindi siya sasaktan. Hindi ka ba nagsisisi na nasaktan ako? Sa kasamaang palad, walang lunas para sa panghihinayang sa mundong ito. Masisisi mo lang ang sarili mo at hindi mo ako sinisisi. May nakakalokong ngiti sa mukha niya nang matapos niyang i-transmit ang boses niya. Gayunpaman, agad na nawala ang mapang-asar ng ngiti nang matuklasan niyang hindi siya pinansin ni Alvin. Hindi man lang siya nag-abalang tingnan siya. Ang kanyang tingin ay sinanay kay Willie mula sa simula hanggang ngayon. Blue spiritual root. Maganda. Magaling. Walang nakaintindi sa kasalukuyang emosyon ni Alvin. Labis siyang natuwa nang malaman niyang si Willie ay nagtataglay ng medium grade blue na innate spiritual root. Kung malalamon ko ang kanyang asul na innate spiritual root, magagawa kong gawing berde ang aking innate spiritual root kahit na hindi ko maubos ang lahat ng enerhiya. Ito ang dahilan kung bakit tinitingnan ni Alvin si Willie na para bang siya ay isang kayamanan. Sa nangyari, pinagnanasaan niya ang innate spiritual root ni Willie.
Sa sandaling nagpasya si Willie na patayin si Alvin, halatang wala sa kanila ang makakapagpahinga hanggang sa mamatay ang isa sa kanila. Sa makatuwid, hindi inisip ni Alvin na siya ay makonsensya kung lalamunan niya ang innate spiritual root ni Willie. Sa sandaling ito, nakaramdam lamang siya ng labis na pananabik. Sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, si Willie ay dapat lamang maging isang martial cultivator sa tuktok ng exemplary saint stage. Nakahinga ng maluwag si Alvin nang maisip niya ito. Kumpiyansa siyang makakapatay siya ng tao sa early quintessential saint stage kung gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas ng walang pag-aalinlangan sa Jasper Celestial Sword. Gayunpaman, kung ang taong iyon ay nasa intermediate quintessential saint stage o mas mataas, hindi niya ito magagawang patayin kahit na ginamit niya ang lahat sa kanyang arsenal. Little Chuno, bakit ka nagsasayang ng laway sa kanya? Napangiti si Willie. Ang kanyang tingin ay naging mas malamig habang nakatingin kay Alvin. Alvin, hindi ko alam kung paano mo sinira ang innate spiritual root ng kapatid ko, ngunit hindi na ito mahalaga. Siguradong mamamatay ka ngayon. Siya ay sumugod patungo kay Alvin tulad ng isang palaso sa sandaling matapos siyang magsalita. Ang puwersa mula sa 100 Inscription Spirit Saber ay higit na nakahihigit kumpara sa kanyang naunang welga. Sinira ni Alvin ang innate spiritual root ni Chuno. Ang mga salita ni Willie ay nagulat sa lahat. Batay sa kanilang nalalaman, hindi sinira ni Alvin ang innate spiritual root ni Chuno. Nalutas na ang usaping ito nang dumating sina Chuno at Argus na naghahanap ng sagot mula kay Alvin noong isang buwan. 1926. Ang mga tao ay walang oras na mag-isip habang pinapanood nila si Willie na umaakyat patungo kay Alvin na parang kidlat. Si Willie ay isang martial cultivator sa tuktok ng huwarang saint stage. Maraming mga disipulo mula sa Black Turtle Sanctum ang nakapagsabi sa cultivation base ni Willie. Ang rurok ng exemplary saint stage. Si Alvin ay parang nasa early exemplary saint stage lang. Bagamat pinagkadalubhasaan niya ang mga pambihirang divine abilities, paano maihahambing ang kanyang lakas sa isang martial cultivator sa tuktok ng exemplary saint stage? Kung hindi makikialam ang mga matatanda, tiyak na mamamatay si Alvin. Sa lakas ni Willie, napakadali para sa kanya na patayin si Alvin ng mabilis. Kahit na sumugod ang mga matatanda, natatakot ako na hindi sila makakarating sa tamang oras. Mamamatay si Alvin ng walang kabuluhan. Si Willie ay may asul na innate spiritual root. Kahit na lumabag siya sa mga alituntunin ng sekta, hindi siya seryosong parurusahan. Siyempre. Wala pang isdaang henyo sa fire worship sect na may asul na innate spiritual roots. Ang isang taong ganyan ay halatang karapat-dapat alagaan. Paano nila siya papatayin alang-alang sa isang disipulo na mayroon lamang dilaw na innate spiritual root? Habang nagbubulungan ang mga disipulo ng Black Turtle Sanctum sa kanilang sarili, tumingin sila kay Alvin na may bakas ng awa sa kanilang mga mata. Swish! Marahil, natakot si Willie na sumugod ang mga elder at pigilan siya kaya agad niyang pinagsama-sama ang kanyang teritoryo. Ang isang teritoryo na pinagsama-sama mula sa Saint Energy ay natural na nakahihigit sa isang teritoryo na pinagsama-sama mula sa True Origin. Isang matalim na aura ang lumitaw sa sandaling pinagsama-sama ang teritoryo ni Willie. Kung susuriing mabuti, makikita ng isa ang iba't ibang larawan sa kanyang teritoryo. Nagkaroon ng iba't ibang larawan ng mga saber sa teritoryo. Ang iba ay nakatusok sa lupa at ang iba ay lumulutang sa hangin. May mga mahahaba at maiikling saber. Ang iba sa kanila ay bago at ang iba sa kanila ay luma na. Tila isang bundok ng mga sable. Ito ang Thousand Sabers territory ni Willie. Ang teritoryong ito ay bahagyang katulad sa aking 10,000 Swords territory. 100% akong sigurado ngayon na si Willie ay isa lamang martial cultivator sa tuktok ng exemplary saint stage. Nagsimulang umikot ang Sun Saint Energy sa katawan ni Alvin habang naghahanda siyang ihagis ang Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic, nang makita niyang sinisingil siya ni Willie. Kung hindi ginamit ni Alvin ang Elementary Devouring Tactic, hindi siya ang kalaban ni Willie. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kasalukuyang cultivation base ay nasa early Divine Saint stage lamang.
Kahit na ang Sun Saint energy ay pambihira, ang kanyang lakas ay katumbas lamang ng isang early exemplary Saint Stage Martial Cultivator. Kung ikukumpara kay Willie na nasa tuktok ng exemplary Saint Stage, siya ay talagang mas mababa. Ang agwat sa pagitan niya at ni Willie ay maaari lamang mapuna ng elementary devouring tactic. Gayunpaman, kailangan kong tapusin ito ng mabilis. Kung pumunta rito ang mga matatanda ng Black Turtle Sanctum na iyon, hindi ko siya mapapatay. Dapat ko siyang patayin bago dumating ang mga matatanda. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, agad niyang inihagis ang elementary devouring tactic gamit ang Sun Saint energy. Sabay-sabay, ang hangin sa paligid ni Alvin ay nagsimulang gumalaw habang ang mga whirlpool ay nagsimulang lumitaw. Ang puwersa mula sa mga whirlpool ay napakalakas. Upang maging mas tumpak, ito ay ang puwersa ng elementary devouring tactic. Sa sandaling i-cast niya ang elementary devouring tactic, ang Heaven and Earth Spirit energy sa paligid niya ay lumundag sa kanyang katawan sa napakabilis na bilis. Ito ang banal na kakayahang ginamit mo upang madaig ang aking kapatid. Malalaman mo sa lalong madaling panahon na walang saysay ang pakikibaka kapag nahaharap sa aking lakas. Napangiti lamang si Willie ng mapang-asar nang makita niya si Alvin na nag-cast ng elementary devouring tactic. Si Alvin ay isang early exemplar Saint Stage Martial Cultivator lamang. Sa kabilang banda, siya ay isang powerhouse sa tuktok ng huwarang Saint Stage. Ang pag-iiwan sa katotohanan na ang divine ability na pinagkadalubhasaan ni Alvin ay maaaring hindi maging isang high-grade na divine ability, kahit na ito ay magiging walang silbi kapag nahaharap sa isang mas malakas na kalaban. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang mataas na grado ng divine abilities ay umasa sa lakas ng gumagamit nito. Kung mahina ang gumagamit, natural na mahina rin ang kapangyarihan ng divine ability. Dahil dito, hindi natakot si Willie sa elementary devouring tactic na ginawa ni Alvin. Alvin, tandaan mo ito kapag nasa kabilang mundo ka. Ang taong pumatay sa iyo ay ako, Willie. Malakas na sinabi ni Willie sa ilalim ng nagbabantay na mga mata ng iba habang pinakawalan niya ang Saint energy sa kanyang katawan ng walang anumang pag-aalinlangan. Agad na tumaas ang kanyang bilis. Kasabay nito, ang 100 Inscription Spirit Saber sa kanyang kamay ay nag-transform din sa isang liwanag na gumagalaw sa paligid niya sa maayos na paraan. Ang bilis ng liwanag ay umikot ng mas mabilis habang lumilipas ang oras. Swoosh! 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 Sa mas malapit na pagsisiyasat, makikita na sa tuwing ang 100 Inscription Spirit Saber ay gumagalaw sa paligid ng Willie, ang puwersa ng saber ay tataas ng mas mataas. Sa huli, ang 100 Inscription Spirit Saber ay napuno ng paputok na enerhiya. Ito ay tila ang divine ability, ang 9-hip Spirit Infusion. Kinilala ng disipulo ng Black Turtle Sanctum ang banal na kakayahang inigay ni Willie. The 9-hip Spirit Infusion. Narinig ko na ito dati. Ito ay isang medium-grade divine ability. Gayunpaman, sinasabi na ang medium-grade na divine ability na ito ay maaaring ituring na pinakamataas na medium-grade divine abilities. Ito ay halos kasing lakas ng mataas na grade na divine ability. Halos ganap na na-master ni Willie ang 9-hip Spirit Infusion. Naabot na niya ang 8th hip stage. Ang kanyang likas na talento ay mataas at gayon din ang kanyang kakayahan sa pag-unawa. Siya ay talagang isang pambihirang henyo. Maraming mga alagad ng Black Turtle Sanctum ang pinuri si Willie. Ang 9-hip Spirit Infusion ay isang medium-grade divine ability na naglagay ng 9 na layer ng enerhiya sa isang Saint weapon. Sa kasalukuyan, makikita na ang 100 Inscription Spirit Saber ni Willie ay mayroong 8 layer ng enerhiya dito. Ito ay walang iba kundi ang 8 hips energies. Isang hakbang lang ang layo nito mula sa 9 hips energies. Isang powerhouse sa tuktok ng exemplary Saint Stage ang nagsumite ng 9-hip Spirit Infusion upang harapin ang isang early exemplary Saint Stage Martial Cultivator. Mukhang nag-aalala si Willie na mamagitan ang mga matatanda, at gusto niyang patayin si Alvin sa pinakamabilis niyang makakaya. Kahit na ang divine ability na ginawa ni Alvin ay pambihira at mahirap intindihin, ang kanyang cultivation base ay masyadong mababa. Kahit na ito ay isang high-grade divine ability, hindi siya katugma ni Willie. Tama.
Ang kanyang cultivation base ay nasa early exemplary saint stage lang. Walang masyadong nag-isip kay Alvin. Lahat sila ay sigurado na siya ay mamamatay. Gayunpaman, batay sa kanilang mga salita, tila iniisip nila na si Alvin ay isang maagang huwarang saint stage martial cultivator. Ano kaya ang magiging ekspresyon nila kung alam nilang nasa early divine saint stage lang ang cultivation base ni Alvin? Hindi nila alam na ang divine ability na ginawa ni Alvin ay hindi lamang isang high-grade divine ability. Maaari itong ituring na isang mataas na antas ng divine ability na lumalaban sa langit. Kinain ng elementary devouring tactic ang lahat ng uri ng enerhiya sa paligid ng isang tao sa maikling panahon. Kahit na si Alvin ay hindi nakabisado ang elementary devouring tactic, pati na rin ang matandang nakatagpo niya sa divine ability relic, malapit na niyang maabot ang level ng matanda. Sa kasalukuyan, gamit ang kanyang Sun Saint Energy na katumbas ng isang maagang exemplary Saint Stage powerhouse na Saint Energy, maaari niyang itaas ang kanyang lakas sa Mastery Exemplary Saint Stage pagkatapos niyang kainin ang Heaven and Earth Spirit Energy sa kanyang paligid. Isang hakbang lang iyon mula kay Willie na nasa tuktok ng huwarang stage ng santo. Napakalakas ng enerhiya. Habang papalapit si Willie kay Alvin, sa wakas ay natapos na ni Alvin ang pagsipsip ng Heaven and Earth Spirit Energy sa kanyang paligid at itinaas ang puwersa ng kanyang Sun Saint Energy sa Mastery Exemplary Saint Stage. Sa kasalukuyan, naramdaman ni Alvin na parang sisubog siya dahil sa enerhiya sa kanyang katawan. Ito ang kanyang unang pagkakataon na makaranas ng ganoong kapangyarihan. Ito ay nagulat ang mga disipulo ng Black Turtle Sanctum nang maramdaman nila ang pagbabago sa aura na lumalabas sa katawan ni Alvin. Ang Saint Energy na ito ay parang pag-aari ng isang tao sa Mastery Exemplary Saint Stage, tama ba? Mukhang hindi ito ang Saint Energy ng isang tao sa Mastery Exemplary Saint Stage, ngunit ang lakas nito ay tiyak na katulad. My goodness! Anong divine ability ang ginawa ni Alvin na maaaring magpataas ng kanyang lakas ng 2 antas na mas mataas? Ang divine ability na ginawa niya ay dapat na isang assist type na divine ability. Medyo katulad ito ng assist type na divine ability sa Azure Dragon Sanctum na nagmula sa minanang divine ability ng Dragon Clan, ang True Form Berserkification. Sa tingin ko, hindi ito magtatagal, at magkakaroon ng malaking epekto. Ang pagtaas ng lakas na ito ay hindi magtatagal. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi lamang siya babalik sa normal, ngunit siya ay magiging mahina rin. Maraming tao ang makakapagsabi na si Alvin ay nagbigay ng isang assist type na divine ability na maaaring magpataas ng lakas ng isang tao sa maikling panahon. Parang ang kanyang divine ability ay medyo katulad ng divine ability sa Azure Dragon Sanctum. Dahil sa dahilan na ang uri ng tulong na divine ability sa Azure Dragon Sanctum ay may malaking epekto, lahat ng mga disipulo ng Black Turtle Sanctum ay nagkakaisa na napagpasyahan na ang divine ability ni Alvin ay magkakaroon din ng malaking epekto. Assist type na divine ability na makakapagpataas ng kanyang lakas sa Mastery Exemplary Saint Stage sa maikling panahon. Si Willie ay may masamang ekspresyon sa kanyang mukha. Paano kung itinaas ni Alvin ang kanyang lakas sa Mastery Exemplary Saint Stage? Isa siyang martial cultivator sa tuktok ng huwarang stage ng santo. Mamatay. Malakas na umungol si Willie. Maraming nga alagad ng Black Turtle Sanctum na may mababang cultivation base ang pakiramdam na parang sisubog ang kanilang eardrums. Samantala, ang libu-libong saber sa teritoryo ni Willie ay lumipad patungo kay Alvin kasama ang kanyang 100 Inscription Spirit Saber na pinalakas ng divine ability, ang 9 Hip Spirit Infusion. Ito ay tulad ng isang shower ng mga saber, ngunit hindi ito nahulog ng patayo. Sa halip ay lumipat ito ng paalang. Maliban sa 100 Inscription Spirit Saber ni Willie at sa libu-libong saber sa kanyang teritoryo, ang kanyang 100 Inscription Spirit Saber ay naglabas din ng Saber Ray. Ito ay walang iba kundi ang saber type na martial tactic na pinagkadalubhasaan ni Willie. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.